So, for today's podcast, magkakaroon po tayo ng isang makabuluhang kwentuhan kasama ang ating mga panauhin mula sa Western Philippines University. So, partner, pwede mo ba ngayon sa atin yung ating mga panauhin? So, partner, ito ka pala mga kasama natin sa ating podcast na si Wilson Padilla at si Charles Pilisante. So, ano nga ba yung topic natin ngayon sa ating podcast? So, this podcast is entitled what, diba? So, it is entitled National Symbols and Identity. So, today, as we dive into our very meaningful discussion, bago tayo pumunta doon, so, I have a question. So, do Filipinos still value national symbols or identity? Diba? Our discussion will be guided by the Republic Act 8491, also known as the flag and the heraldic code of the Philippines. And this law sets rules and proper ways of showing or handling or showing respect to our national symbols. So, pero ngayong araw, we will talk about how is it in a modern world, di ba? The social media and changing attitudes. Nag-iiba na yung kaugalian natin and kaugalian ng mga kabataan. So, ito ang isang katanungan. So, do these symbols still have same importance for Filipinos? Let's find out. So, that's a nice question, partner. We talk about national symbol. We were referring to like a flag or national anthem. But hindi lang siya national anthem kasi nagsimbol siya sa nationalism natin dito sa ating bansa. Oh, so in a very simple way, it is not talking about objects or song, no? They are also representing our history and identity and unity as a nation. So thank you for inviting me sa ganitong sa ganitong programa. Mas napapalinaw pa natin tungkol sa Republic Act 8491. So sa 8491, there's an guidelines to how to treat symbols. For example, the Philippine flag. Diba? Philippine flag, paano awitin yung Philippine anthem sa buwan ngayon, Flag Monday, na nag-release tayo na flag, diba? So, there's guidelines kung paano natin i-treat yung anthem natin. Pag umawit yung tayo ng Philippine national anthem natin, siyempre tumatay ng straight, tapos kami-sa din, yun yung pinaka-symbol na Philippine anthem natin. Pero sa ngayon, nire-respect pa rin siya, di ba? Yung katanungan ni Mr. Baco kanina na kung importante pa rin ba kung nare-respect pa rin ba yung symbol natin sa ngayon. So nare-respect siya dahil ngayon nga, kahit sa Philippine flag, ikaso ko yan na kahit saan tayo, pag narinig natin yung Philippine national anthem natin is nagkakaroon tayo ng symbol na tumatayo ng straight yun. Thank you. Okay. So, no, thank you for that meaningful explanation. So, now, let's move to the big question. Dun nga sa tanong ko kanina, so, do Filipinos still value these rules today? Honestly, it depends, partner. Kasi hindi naman sa lahat ng event dito sa Pilipinas is nagagampanan nila yung responsibility nila sa pagdating sa ating national anthem or sa ating flag raising ceremony. Meron kasi minsan meron mga individual na ginagalang nila yung ating national anthem, pero may iba naman na parang hindi nila nire-respeto yun sa dahilan na hindi sila nagtulito pag na kinakanta yun, tuloy-tuloy sila ng lakad. So parang nawawala yung respect nila dun sa ating national anthem. So parang hindi sa lahat ng tao or individual is capable yung pag-aral sa ating national anthem. Ayun nga, good morning sa lahat ng nanonood natin dyan. Thank you sa pag-ibigay sa akin. Sa katanungan na kung na-respect ka ba, still nag-exist pa naman yung pag-aral natin sa
ating flag and dito of the Philippines. For example, may mga commercial buildings or may mga negosyo na ginagamit ko yung flag natin bilang simbolo ng kanilang business, and hindi yun dapat ginagamit. And yung pag-revise ng mga flag natin or paggamit sa kanilang pambaraan, isa yun sa mga pag-disrespect ng ating flag. And sa ating mga new generation, marami yung i-aware sa ating mga generation natin. And yung paglalakad-lakad na lang habang ginagawa yung activities ng flag ceremony, di ba? And isang generation ngayon is nade-disrespect niya. That explanation now brings us to another important point. So this is another question po. So how does modern technology influence these issues? So partner, yung social media platform like TikTok, Facebook, is ang malaking role siya para mag-spread ng awareness sa ating mga Pilipino kung paano natin dapat galangin yung mga ating national anthem. But meron din kasi iba na ginagamit yung ating national anthem sa mga remix music. So pwede natin siyang i-spread na awareness na hindi dapat gano'n yung gawin nila kasi ang national anthem is isa siyang significant symbol sa ating bansa. So yun naman, nasa sinabi ni Ms. Buaya na yung social media is malaki na talagang ambag para sa edukasyon natin. Pag-agather ng mga information sa mga hinahanap natin, hindi na kagaya nun na kailangan pumunta sa library. No? Pero sa tungkol naman sa pinag-usapan natin, no, sa symbols na yung social media is mas malaki yung pinagod niya para ipaalala sa mga tao, sa mga new generation kung paano natin tama, kung paano magsunod doon sa Republic Act 2491, kung paano yung mga tamang magtrato sa symbols or sa ano lang natin, sa national flag natin, sa national anthem, yun. Totoo yun, no? So now, let's take a moment to reflect. Ano nga ba talaga yung meaning ng Philippine flag para sa iyo, partner? So para sa akin partner, yung Philippine flag is nag-represent siya ng freedom and sacrifice ng mga bayani natin para makamit yung independence ng bansa. For me, brother, ako mo, yung Philippine flag is, nakikita ko siya sa symbol ng unity. And despite our differences, pinapapokol-pokol nila sa isang pagkakilala bilang isang Pilipino or bilang isang mga bayan at isang bansa. And yun lang. So no, it is well said. Para naman sa akin, it stands for pride of the Filipino and their responsibility. So being a Filipino, it is something we should honor, or not just in words. We should not honor this in words, but also in our own actions. So just go back to our question. So do Filipinos still value national identity symbols? So ang sagot is pwede mo kakaiba, pero isang bagay lang ang totoo, no? So respeto lang for our national symbols, that respect, no? It can reflect how much we value our national identity or our identity as a nation. So by following the Republic Act number 8491 and practicing simple acts and respect, no? Respect also, so we can keep their meaning alive even in these modern times.